Magpapatuloy pa ba ang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa? Ang pinakabagong balita kaugnay ng Bagyong Krising, ihahatid na ng ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani? Mel, huling namata ng Pag-asa ang sentro ng Bagyong Krising sa layong 300 kilometro dyan sa may hilagang kanluran ng Zamboanga City. Kanina po yang alas 4 ng hapon. May lakas pa rin itong umaabot ang 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 19 na kilometro kada oras. Base sa storm track ng Pag-asa, kasalukuyang tinutumbok ng Bagyong Krising ang Katimugang Palawan kung saan posible itong maglandfall ngayong gabi. Pero base naman sa storm track ng Weather Central, hindi natatama ito sa southern tip ng Palawan ang Bagyong Krising. Sa halip, lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Dahil sa paglayo ng bagyo, ibinabana ng Pag-asa ang public storm warning signal sa maraming lugar sa Mindanao. At tanging sa southern Palawan na lamang nakataas ang storm signal number 1, kaya paalala pong muli sa mga residente dyan, maging I am ready sa posibleng biglang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa rainfall forecast ng Weather Central, makikita na bahagyan ng bubuti ang panahon dito po sa malaking bahagi ng Mindanao bukas, habang makararanas pa rin ng katamtaman hanggang sa malakas na pagulan ang malaking bahagi ng Visayas. Gaya po dyan sa Cebu, at dahil sa pagulang may kasamang malakas na hangin, kinansela ang klase sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa ilang lugar. At magpapatuloy po ang ganitong panahon sa mga susunod na araw dyan sa Visayas. Samantala, dapat asahan ang pagulan sa Katimugan at Kanlurang Luzon na epekto pa rin po ng hanging amihan at ng rain bands ng bagyo. Kabilang na dito ang Metro Manila kung saan mataas ang tsansa ng pagulan sa buong maghapon po yan bukas. Nakataas pa rin ang gale warning ng Pag-asa sa lahat ng baybayin ng Hilaga at Katimugang Luzon, kasama na ang Hilaga at Katimugang baybayin po ng Luzon, gayon din sa silangang baybayin ng Gitnang Luzon at Visayas. At base sa wave map ng Weather Central, posible pong umabot ng mahigit 3 metro ang taas ng alon sa mga binanggit nating baybayin. Kaya kung pwede, ipagpaliban muna ang pagbiyahe at pagpalaot sa mga baybayin yan. Yan ang ating ulat panahon. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani.